Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinanong niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos.
natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Moonwalk, Parañaque City. Halina po, pagsaluhan at pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. December 20 na po. Sa mga nagsisimbang gabi, midway na tayo, day 5 na po. Pero patuloy pa rin tayo sa ating Advent preparation para sa solemnity ng Christmas. Ako po'y pumasok na seminaryo na second year high school. Pero po, naranasan ko pa from elementary up to first year high school na magkaroon ng mga kaklasing girls. Siguro sanay na ako dahil ako lang po ang nag-iisang lalaki sa magkakapatid. Kaya parang to be with classmates and friends who are girls, parang parte na ng araw-araw na buhay. Pero syempre, pag bata ka pa, ito mga kaklase mong babae, madalas sila yung mga makikita mo, napakahinhin, napakatahimik. Kaya minsan, hindi mo maiwasan, lalo na sa mga kalalakihan, sila yung laging inaasar, sila yung laging kinukulit, or minsan, binubuli pa nga. Tas parang malaking katuwa na yun pag nakita namin silang napapayak namin sila o talagang nagtatampururot sila dahil sa amin o naiinis. Pero pag tagal ng panahon, pag nagdalaga na sila at nagbinata na kami, nag-iiba yung tingin namin dahil yung dati na napakahinhin o napakatahimik o napakaarte, nagmamature sila. Hindi lang physically, kundi lumalabas yung ganda at yung talagang masasabi natin na attractive na pag-uugali nila. Kaya syempre, like any average na teenage boy, nagkakaroon ka ng idea. Sino nga ba ang ideal girl para sa'yo? Sino yung ideal na babae na pag nakasama mo, pag nakilala mo, talaga nga naman magiging masaya ang buhay mo? Sabi nila. So minsan inisip namin, mga kalalakihan, ano nga ba yung qualities na hinahanap mo sa isang ideal woman, ideal lady? At hanggang ngayon, kahit pari na ako, nagiging tanong yan, lalo na pag may mga nagbabalak magpakasal o mga nagbabalak manligaw na mga youth. Ang tanong, ano ba dapat meron sa isang babae kaya siya nagiging kahanga-hanga, kaya siya nagiging kahali-halina, at nagiging attractive, hindi lang physically, kundi even internally, emotionally, spiritually. Sa gospel natin ngayon, maririnig natin ang kwento ng Annunciation. Tuwing December 20, yun yung tampok na kwento sa simbang gabi o sa nobinaryo ng Pasko. Dahil pinapakita dito yung makilala natin si Maria. Mary in our gospel today is not just any ordinary Jewish teenager. Bakit? 3 bagay po. Una, si Maria ay isang babae na handang makinig. Makinig sa mensahe ng anghel, makinig sa mabuting balita galing kay Lord, makinig sa direksyon, plano at gabay ng Panginoon sa kanya. Minsan ninisip natin, yung mga kababaihan, madadaldal yan, mahilig magchismisan. Pero no, some of them have this distinctive quality of being able to listen. Kaya nga, ang description kay Mary sa Gospels, di ba? She keeps everything in her heart. Bakit? May kakayahan si Maria makinig. Ikalawa, Mary was a woman of courage. Hindi po madali yung ikaw ang maging nanay ng Mesiyas. It's not easy to become the mother of the Savior of the world. Kaya nga ang greeting ng angel sa kanya, huwag ka matakot, huwag ka mabahala. And these are words that Mary took seriously. Sineryoso niya yun.
To the point na hindi lang sa kwento ng Pasko, hanggang sa kwento ng crucifixion ng anak niya, andun si Maria, nasa tabi ng krus. At yun din ang bilib tayo sa mga kababaihan, lalo na sa mga nanay. Mga nanay na 9 na buwan, magdadalang tao. Tapos after dyan, pag sila'y manganganak, sabi nga ng mami ko, parang isang paa mo nasa hukay, isang paa mo nasa walang kasiguraduhan. Dahil kapag nagluluwal ka ng bagong buhay, buhay mo rin, iniaalay mo. And I tell you, that's the sign of a very courageous person. Mary was a courageous woman. Hindi yung tapang na naninindak, hindi yung tapang na nananakot, kundi yung tibay ng loob at katatagan, lalo na sa harap ng pagsubok. At panghuli, Mary was a woman totally devoted to the Lord. Kaya diba, sa ending sinabi ni Maria, ako ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin, ayon sa sinabi mo. Andun yung total devotion ni Maria kay Lord. Dahil sa buhay niya, number 1 lagi ang ating Panginoon. At saludo tayo sa lahat ng mga kababaihan, mga nanay, mga kapatid, mga lola, mga tita, mga sisters na religious, at mga kasama sa simbahan na talagang dinedevote nila yung buhay nila. Hindi lang para sa pamilya, hindi lang para sa karir nila, kundi para kay Lord. Sila ang nagiging instrumento upang mas maraming tao ang mapalapit sa puso ng Panginoon katulad ni Maria para sa ating lahat. Kaya saludo tayo sa mga kababaihan, lalo na yung mga handang makinig, may tapang at tibay ng loob, at higit sa lahat, isang marubdob na debosyon at pagmamahal sa Panginoon. Kaya tayo'y manalangin. Inay Maria, nagpapasalamat kami sa halimbawa mo bilang ina ni Jesus at ina naming lahat. Pinagdadasal po namin lahat ng mga mahalagang kababaihan sa aming buhay, lalo na ang aming mga ina, mga lola namin, mga kamag-anak at mga mahal sa buhay na patuloy na nagiging inspirasyon upang kami ay lumago rin sa aming pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Pagpalain niyo po, Inay Maria, at ipanalangin ang lahat ng mga nanay upang sa kanilang pagiging mabunga sa awa at grasya ng Diyos, sana sila rin ay magsilbing halimbawa ng katatagan ng kalooban mo at ng iyong debosyon sa ating Panginoon na siya nabubuhay at naghari magpasawalang hanggan. Amen. At yun po ang ating pagninilay ngayong December 20, kasagsagan na simbang gabi. Shout out sa mga pare, deacon, at mga liturgical ministers na nagsaserve sa simbang gabi. Katulad ko, baka minamalat na rin kayo. Wala pa kayong tulog na maayos at baka nagkakasakit na kayo. Kalma lang ha, relax lang. Malapit na rin matapos sa simbang gabi, pero we pray for each other so that through our service, hindi lang natin magampanan yung obligasyon natin, kundi mailapit natin ang ating kapwa sa ating Panginoon, lalo na ngayong Pasko. Tangkilikin po natin ang TV Maria sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese sa Parañaque. Shalom.